Kung mag-asawa sila at pareha silang graduate, paano naman i-decide kung sino yung mag-aaral at kung sino yung magtatrabaho? Pwede ba yun? Pwede. Dito pumapasok yung mga immigration advisors natin. Ang una namin gagawin is titignan namin ng kanilang mga CVs. And then, sino sa kanila ang may qualification o may work experience na kailangan sa New Zealand. Halimbawa, engineer ba o yung mga nasa healthcare o mga nasa IT, no? So, very important itong assessment na ito sapagkat ang dapat nag-assess nito ay may alam pa paano siya magpa-pathway for residence visa. Di ba, Mabel, ang gusto naman talaga nila, hindi lang mag-aaral, kundi gusto nila maging residente. Yes. No? So, basically, ang ginagawa namin kapag nakita na namin kung sino talaga yung most likely na magkakaroon ng trabaho dito sa New Zealand, doon naman namin nire-recommend yung partner nila na mag-aaral. Ang reason is, habang nag-aaral, yung principal applicant ng student, yung partner naman naghahanap na ng trabaho. And it is possible na yung makukuha niyang trabaho ay nandun sa tinatawag naming green list or straight to residence, such that habang nag-aaral yung isang partner, posibleng may apply na rin namin ng residence visa. Di ba? Maganda yon. But in the case naman na yung mga sitwasyon na ayaw talaga nung isa na mag-aral at yung isa talaga ang gusto mag-aaral, ang pinaka-importanting decision dito is yung bang mag-aaral, most likely ba talaga merong pathway for residence visa. Hindi po basa-basa yung mamimili lang kung sino yung gusto mag-aral. Kailangan tama yung pag-aaralan at saka kailangan tama rin na meron siyang pathway, no, na maging residente.